I think one of the things that connected us also is luxury. Meron kang love sa luxury. Parang kahit madaling araw, nagchichikahan tayo. Nagkukwentuhan lang Nagkukwento, tayo. tatawagan niya ako. Sabi ko, bakla alas 4 na, baka gusto mo lang matulog. Dun sa padala mo, hindi ako nagbibiro. Why are we so loved? Do we deserve this? Gusto ko sabihin sa kanya. Kasi yung mga pinagdaanan ko sa buhay, deserve talaga itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya yes, deserve natin. Totoo. Naalala mo yung gusto mong ipangalan dati sa anak mo? Si alalahi. Kahit masakit, hindi natin sila hawak eh. Hindi natin hawak yung buhay nila. Takot ka ba na lumaki si Amila na mahilig sa luxury? Or do you introduce luxury to Amila? Gusto mo kahit yung mom bigyan mo. Okay na ako sa anak. Mars, tapos ka na. Please. When you said no na and you gave up on everything, that was the time that you attracted the love of your life. And dun ka naging super happy. Yes. Kasi you have to be happy first sa sarili mo. Bago mo mabigay yung 100% mo sa partner mo. True, I love you so much. But I love myself more. And hindi mo yun pwedeng tanggalin sa akin. I'm just very happy to see you come to a full bloom na yan yung gusto mo. Ayoko ng sampalan, ayoko ng kaladkaran. Pero favorite ko yun, mga ganun mong, Na-miss pala kita. talaga Mars? Oh my God. Oo, parang na-miss ko yung presence mo. Hi guys! Welcome back to another episode of Lux Talk About That. And today, meron akong super duper special na guest and matagal ko na tong friend. And thank you very much kasi napaunlakan niya tayo. None other than Miss Angelica Panganiban. Ay, ataray! Grabe, hi Mars! Hi Mars, kumusta ka naman? Mabuti naman. Ito, syempre naglalako ng pelikula. Medyo doon umiikot yung mundo. Nagbabalik pelikula, kaya medyo big deal. Kasi ang gusto ko, maintindihan ako ng mga tao bakit ko to ginawa. Na pwede namang tahimik na lang yung buhay ko, di ba? Pero besides sa passion ko talaga yung acting, nagandahan talaga ako sa project. So gusto kong makita nila na, masabi nila na, kaya pala. Kasi maganda pala yung pelikula. Kung bakit from being alam mo yun, at peace lang, biglang gagawa ka ng bagong work, di ba? Yes. So, wait lang, before anything else, matagal ko ng friend si Angge. So, we've been friends, parang wala pa, baby pa yung panganay ko. So, we've been friends, baby pa yung panganay ko. That time, single pa siya. Ganun nakatagal yung friendship namin. And then, I think one of the things that connected us also is luxury. Meron kang love sa luxury before. Pero mas mahilig ka sa shoes. Nung nagkakilala tayo, mas nag-shift na ako sa shoes. Pero meron din naman akong maliit na collection ng bags. Pero hindi ako mabili. Totoo. Yung mga gandang particular to, lang. oo, talagang siya, yung piling-pili yung mga pieces na kinukuha ko. Mas gusto ko lang din talaga yung, parang hindi ako mabili ng kung anong Yeah. kung ano yung ganun. More of, medyo conscious ka. Mas practicality Yes. ako and yung longevity na magagamit ko ba talaga to? Baka pag hindi na uso, Wala na. wala na, diba? Sayang. I-display ko na lang din. Yes. Yun ang ayoko. How is it being a mom? Kasi nakikita ko yung mga pictures niyo ni Bean. Sobrang happy. And unang-una ako, alam mo yan, unang-una ako naging happy when I heard that you and Greg are, getting married. And then, when you were pregnant, sabi ko, ay, Mars, ninang ako niya. Ako na nagpresentang ninang. Diba? Na parang, it's about time na maging super duper happy ka. And I was really, Yes. really happy for you. Yes. Mahilig ako sa bata kahit sa anak mo. Si Connor. Connor, diba? Bata si pa Connor, siya nun. Bata pa lang siya, dinadala mo siya kapag binibisita mo ako. So, mahilig ako sa bata. Magaan ang loob ko sa bata. Pinangarap ko talaga na magkaroon ako ng sarili kong pamilya, magkaroon ako ng, of course, ng anak ko, ganyan. Kaya nung nangyari siya sa akin, syempre sobra mong saya, pero ang dami ko ring takot kasi parang gusto mong galingan. Parang, Dahil ito sa na sobrang yun. gusto mo, di ba? Parang kailangan, ito yung isang bagay na hindi talaga ako pumalpak. Of course, hindi tayo mga perpekto, pero gusto mong ibigay yung best mo talaga. Parang, eto na ito kumbaga parang culmination na to ng buong life ko. It's another life that that you're going to hone. Parang Yun ganon. Doon ako natatakot lang naman talaga. Meron kang binubuhay na isang tao na para bang sa'yo nakadepende yung pagiging ugali niya, kung saang direction mo siya itatahak. Ikaw yung mag-influence nung lahat ng yun di ba? Kaya nakaka-pressure maging ganun yung pressure ng pagiging isang ina. But of course masaya. And yun lang, gusto ko lang talaga kapag panahong kailangan ko na siyang i-let go. Confident akong i-let go Yes. siya. Kasi gano'n naman, diba? Ako kasi may gano'n akong, kahit masakit, hindi natin sila hawak That's hindi true. natin hawak yung buhay nila.
may sarili silang buhay and eventually, kailangan nilang tumayo on their own. So sana kapag dumating yung panahon na kailangan na nilang gawin yun, confidently ko siyang malilet go kasi alam kong I did a good job. Ako, I have 2 kids na, di ba? Kilala mo si Connor and then nakakita mo si Oli. Si Oli, ang ate ni Bean. Yes. So every time, pag naiisip ko, ay nako, pag ganyan, minsan bibili ako ng mas maliit. O kaya nakabila ako, di nakasya sa anak ko. Teka lang, text ko si Mars para to kay Bean. Ewan ko, kasi siguro parang ganun yung connection natin kahit hindi, low-key friends kami eh. Parang hindi namin kailangan lagi magkamustahan, pero I remember that time, solo ka, mag-isa ka. Tapos parang kahit madaling araw, nagchichikahan tayo. Nagkukwentuhan lang Nagkukwento, tayo. tatawagan niya ako. Sabi ko, bakla, alas 4 na, baka gusto mo lang matulog. I'm just very happy to see you come to a full bloom na yan yung gusto mo. And remember when you got married to Greg, I told him, Greg, thank you so much for making my friends so happy. Kasi sabi ko nga sa'yo, super duper duper deserve mo yan. And I'm really happy to see you na nandiyan ka sa estado yan. Anyway, ano yung mga bonding activities niyo naman ni Greg? Kasi Greg is very private. Private talaga kasi wala naman siyang kinalaman talaga sa Work mo. showbiz. Correct. Wala talaga. Malayong-malayo yung lifestyle niya, yung buhay na meron siya. Sa meron ako. Public na public ako eh. Public figure ako, di ba? From you were young. Oo, kitang-kita. Open book ang buhay ko sa mga tao. So, very different. Sobra siyang mahiyain. Pero, natututo naman siya na magaling naman siyang pumi-PR eh. Kasi, lumaki siya na hotel owner yung parents niya, yung mom and dad niya. So, kahit paano, kapag na-expose siya sa mga tao, kaya naman niya yung mga ganun. May PR naman siya. Lumalabas lang yung pagiging private niya paminsan-minsan sa anak namin. Yan, Which I ayaw totally niyang understand. pinipicturean yung anak namin. Minsan kumakain kami, may nakikita mong may nagsisneak na kinukunan kami ng picture. Tapos sabi niya, can you talk to them? I really, ayoko talaga nung ganun eh. So pinapakalma ko na lang siya na, let's choose our battles. Hindi lahat ng bagay papatulan mo. Lagi kanyang sinasaalang-alang. That's what a good partner is about, diba? So, Oo. that's really nice. So, ano yung mga bonding ninyong dalawa? Sobrang niyang active, Mars. So, hindi ka pwedeng masyadong active, Mars. Dahil ang balakang. Correct. Nakakapagod. Yung minsan, ako eh. Parang siguro kasi all my life nagtatrabaho ako. So, pag gusto kong mapahinga, Pahinga gusto ko talaga. pahinga. Pag gusto kong hindi ako masyado magsalita today, ayoko talagang magsalita. But anyway, mga bondings namin since may dagat kami banda nakatira. Yes. Dahil boat builder siya, of course, madalas kaming sunset sa dagat. Maganda naman pag talagang napipilit nga ako lumabas. Yung parang, buong araw ka lang talaga sa loob ng bahay, mag-aalaga ng bata. Yes. Wait, dahil na-mention mo yung work ni Greg. So, ibig sabihin, dahil builder siya ng boat, napaka-luxurious ng buhay mo, Mariko. Hindi talaga, malayo. Kasi kahit nung nag-vlog kami nun, akala ng mga tao ang social ng Kasi, diba, parang namin. boat. Kasi nga, pag pinakinggan mo siya, madam na madam ka, Mars. nakakamadam talaga siya. But no, parang kang may talyer. Pero boat nga Correct. lang. Doon sila sanay sa boat. Kasi half Australian siya. Yung brother niya is full Australian. Mas na-expose talaga sila sa ganun. Sa boat building, mga bata pa lang sila. Yung daddy rin nila, yun ang hilig noon pa. Fishing, ganyan. Anything related sa boat, diving. Yeah. Kaya ito yung naging business nila. Para silang nagme-mekaniko, ganun. They maintain, sila yung nagtatago, nagpa-park ng boats. Yeah, Kasi okay. hindi naman lahat ng may boat yun ang commute Yes. nila, 'di ba? Parang Totoo. yun ang may mga luxurious lives kasi sila yung boat owners. Kami, Nagki-cater kayo. yes, Nagki-cater nagfi-fix kayo. kami kung anong kailangan. Nagki-cater kami ng needs nila. Since pareho na tayong mommy, would you agree sa sasabihin ko na, especially now time is the most valuable luxury para sa atin? Oo naman. Even before naman. Oo, ngayon lang na-appreciate mo kasi yung time ngayon. Sa lahat like Diba? time for yourself, 'di ba? Yung mga quiet time. Tapos totoo pala yun, Mars, yung mas matagal ka nang magbanyo pag nanay ka na. 'Di ba? Oo, yung parang kanina ka pa dyan na. Sarap. Ngayon lang ako may sariling time, Totoo. please. So talagang ngayon kasi, dahil 3 years old siya, yan yung yung stage kulit. na sinusundan ka Ito yung hanggang kulit. saan, yung anino mo talaga siya. So minsan yung, love, I need to pee. Sabi niya, no, I want to go with you. I want to help you. Tapos, hayaan ko na lang na, sige, siya yung kumuha ng tissue paper for me. Tapos pag nabigay na yun, sasabihin ko talaga sa kanya, Amila, I need space. Can I have 5 minutes? Tapos maintindihan naman niya, okay ma'am. Tapos pag sara ng door, ako talaga,
Tapos wala ka namang ginawa. Yung talaga, bakit gusto mo lang talagang matulala? Tapos, ganon. So yun, ine-enjoy ko na yung time alone ko for 5 minutes sa banyo. Totoo, di ba? Tsaka Oo. yung tulog na parang nakatulog ka ng at least 5 hours na diretso kasi tulog din siya. At saka Mars, hindi na ako nagkaroon ng tulog na malalim. Oo, totoo yan. Kasi yung konting galaw nila, Parang half diba? awake, half asleep ka. Does she sleep with you? Yes, 7 months. After so nakakrib siya nung una after 7 months. Nung nagkalagnat, sinat-sinat, unang sinat nung bata yun. So hindi siya nakakatulog sa crib, nagpadede ako for 2 years. So nagdumedede siya hanggang nakakatulog na kaming dalawa. So nangyari yun for a week. Hindi na namin siya nabalik ng crib. Ayaw na, hindi na talaga nakatulog. So kasama niya siya matulog hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Tapos pillow niya to. Ito, hindi niya alam kung ano tawag dito. Pillow daw niya yan. Hindi daw yan arm. Yan daw ay pillow. Okay, pillow yan. So now, what can you consider as luxury in your family? Bukod sa time, travel. Travel, no? Travel. Experience. Oo. Yeah. Mas doon kami nag-i-invest. Sabi nga nung, I'm sure sasabihin mo din to sa akin, all the more, pag lumaki pa yan. Yes. When she's around 5 to Yan. 7 na. Kasi si Ollie ngayon naaano na niya, natatandaan na niya, Mom, my favorite is Singapore. May ganyan na siya. I wanna go see the snow next time. Yun ang ano nila ngayon, yun ang wishlist nila ngayon. 3 na siya ngayon, natatandaan niya na yan. Pero once na nag-5 na yan, tas nag-7 na yan, kasi si Connor ngayon, Mommy, are you going here? Can I go? I'll be absent lang. Sabi ko, studies muna bago lahat. Kasi yung travel na yan, you can always travel after you go to school. Kaya sabi, nag-i-enjoy talaga sila kasi tumatatak na. Ano yung sinasabi ko nga kay Joseph? Daddy, lahat ng hindi natin na-experience ng bata, gusto ko ma-experience ng mga anak natin. Pero, hindi naman parang served lang sa kanila in a silver platter. Correct. Talagang, kumbaga, they have to learn din na they have to do something that's really worthwhile or worth it. It's also very important to inculcate this in their minds na parang habang inculcate? bata. Spell. Basta Mare. Itanim. Oh. Ayan. Pero diba, it's very important na alam nila na hindi lang basta-basta dahil gusto nila. It's Yung value. Yung values at saka yung importance ng hard work. Ako, I respect yung mga parents, mga friends kong parents din na parang pag nagtatanong sila, anong mga regalo yung pwedeng ibigay, ganyan. Gustong-gusto ko yun. Tapos, ako talaga usually sabihin ko, lalo nung umpisa like, Nung baby pa siya. yung sabihin ko talaga, please, necessities lang. Yung, Yeah. of course, gusto mo ng gifts. Gustong-gusto ko yung mga binibigay mo. But minsan, dahil ang daming toys, ang daming ayoko na parang, na nararamdaman niyang, ang bilis niyang nakukuha yung lahat. So, mas gusto ko yung, sige, pwedeng bigyan nyo na lang kami ng milk, ng ganito. But give her mga small items Yeah. para naman matuwa. Kasi minsan bibisita sila sa akin, tapos gusto nila, of course, may inaabot kay Amila. Yeah. Pero, bukod doon, kung gusto nyo talaga magregalo, mas gusto ko yung basic lang. Huwag nating anuhin. Ayoko nang nasisilaw siya. Yeah. That's nice kasi coming from the background of your work, diba, na parang feeling mo ang dali lang ng lahat. At least there's a lot of value that you put into it, especially when you're acquiring something for her. Hindi mo pa siya ine-expose. Ako lang ang ninang. Ay, hindi. Papakita ko yung video mamaya. Hindi ko kasi siya Sige. pinopost dahil may mga classmates na nagpa-perform. Pinasuot ko yung Dolce & Gabbana gift mo sa kanya na red and green. Yes. Kasya pa rin sa kanya eh. Hanggang Hindi siya ngayon. masyadong lumalaki na tumatangkad lang siya. Tumatangkad siya pero hindi siya nagiging bigness. So, kasya pa rin sa akin. Nagulat nga ako kasi ang requirement is Christmas colors, diba? Tapos nagtitingin ako dun sa mga damit niya. Kasya pa kaya to? Pinusukot ko, ay kasya. Hindi ko pala na-send sa'yo. Pakita ko later. Sige. Nahahappy ako. Ako yung ninang at tita na very nagsuspoil. Correct. So, ako yung hindi mo masasabihan na milk. Ay, naku, Mari, sa iba mo na yun ibigay. Ako na yung bahala sa regalo ko sa kanya. Correct. Hindi, okay lang sa akin. Tsaka gusto mo kahit yung mom bigyan mo. Okay na ako sa anak. Mars, tapos ka na. Please. Tapos ka na. Pero I think buhay pa yung mga sapatos mo na galing sa akin. Yung mga Yes. favorite mo. Yes, It's always yes, Chanel yes. kasi you're a Chanel girl. Oo. Alam mo, wala. Miss na miss ko na yung Alin? Lumaki kasi pa ako eh. Oo nga, you told me. Parang, Lumaki pa ako. So, hindi ko na magamit yung karamihan. sige, okay. So, ano ibig Favorite sabihin? ko yung Chanel na binigay mo Yung sa puti. akin. Eh. Hindi, yung flats. Oo nga, flats May na- binigay ka sa akin na Yung may yung chain. nakaka-teacher. Yung may chain. Ayun, nakaka-teacher yung slingback, yung classic. Yan, yung classic. Lagi mo ginagamit Favorite yun. ko yun. Correct. Favorite ko yun. Di na kasha. Oh, anong size na?
7 na ako eh. 7 and a half. Kasi 6 ka lang eh. 6 ako nun, di ba? Sige, may papadala ako sa'yo. Kailangan mo to kasi mag-awarding ka. Pero hindi siya Chanel. Okay lang. Kasi ang heels ni Chanel matigas. Matigas. Tsaka nahiya akong sabihin na para bang nanonood sa atin yung may-ari yung Chanel matigas. Chanel, baguhin nyo kasi ang tigas. Hindi ako nag-e-enjoy. So, sakto pala yung nabili kong size. 37. Oo. 7. Sa Sige. flats, nagsa 7 and a half. Per heels to, magagamit mo dito sa mga ano mo. Ay, ayan na ah. Para hindi ka na magselos na hindi ka na binibigyan ah. Kaya nga eh. Grabe. Puro yung anak ko eh. Syempre, mas love ko na yung anak mo, Mars. Grabe siya. Parang ganun naman yata pag nagkakaanak yung mga friends mo. Parang, mas grabe na yung extension ng love mo kasi para sa bata. Ako, mas happy ako pag ganun. Pag mas mahal nila yung mga anak ko. Ako pag may friend ako na parang gustong-gusto magkaanak kasi naiiyak ako. Tapos, di ba, may mga girls na nahihirapan or couple na nahihirapan. So parang ako yung, Lord, gusto kong ma-experience din niya to. happiness. Kasi ang sarap. Tapos, Grabe. alam mo naman kung sino may mga deserve, di ba? So Totoo. parang, well, yeah. Naalala mo yung gusto mong ipangalan dati sa anak mo? Si Alalahi. Sobrang haba. Sabi ko, Mars, totoo ba yung pangalan na sinasabi mo? Nandun kami sa bahay niya. I think that was your birthday. Tapos sabi niya, pag nagkaanak talaga ako, yun yung gusto kong pangalan. Alalahi, alalahu. Takot ka ba na lumaki si Amila na mahilig sa luxury? Or do you introduce luxury to Amila? Hindi ko pa ini-introduce sa kanya. Ako pa lang nag-i-introduce. Oo. Kasi wala pa siyang 1-year-old, naka-Louis Vuitton na bag na si Amila. Pinadala ko. Naloka si Greg. Tsaka Gucci shoes. Saka Gucci shoes. Naloka talaga si Greg at nagpadala ko ng maraming Dolce & Gabbana na clothes. Ay, umiyak si Greg nun. Nung nakita niya. Na-touch siya. Kasi, of course, ang dami nagpapadala talaga ng regalo nun, ng pagkain nun, pagkapanganak ko. Then, ikaw yung nagpadala ng mga branded. Tapos, sabi niya, Han, why are we so loved? Nung doon na siya doon sa padala mo, hindi ako nagbibiro. Why are we so loved? Do we deserve this? Gusto ko sabihin sa kanya. Kasi yung mga pinagdaanan ko sa buhay, deserve talaga itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya yes, deserve natin. Totoo. So, well, hindi ko pa na-introduce sa kanya yung luxury. And wala naman siguro ako magiging problema. Kasi for me, investment siya eh. Totoo, diba? Parang, not naman necessarily all. Kasi ako, even if that's my business. You just have to be wise and Correct, smart correct, about correct. kung ano yung mga bibilin mo talaga para maging investment pa rin siya. Do you still have some splurges? And how did it change now na may family ka na? Actually, nawala siya. Parang ngayon, hindi ko nakikita yung need. For example, there's this particular bag na gustong-gusto ko. Pero kapresyo siya ng tuition fee ng anak ko. I understand. So, bakit ko gagawin yun? Tapos, minsan may dadating sa yung project. So, parang okay, makakakuha ka ng extra, 'di ba? May money dumating sa'yo. Parang iisipin ko, kung i-Japan na lang namin. So, Parang you're lagi really kasi, into that. it's about her na eh. Hindi na Yeah. kasi naging About you. about me. Nag-revolve na sa kanya Oo. yung buong buhay mo. Pero ang maganda nun, dahil babae yung anak ko, magagamit niya. Mapapamana ko. Or kung anong gusto niyong gawin doon in the future, bahala siya. Pero, 'di ba, may pupuntahan. Although kasi syempre, I'm in this business. Niisip ko rin yun. So the pieces that I've bought way back, andyan pa din. And then yung mga iba ko, yung mga maliliit kong bag, na kay Oli na. So syempre, pag natapos ni Oli, napapamana ko pa sa'yo. So ang dami na niyang napupuntahan. So nakaka-happy. And does Greg really support you in that? I mean, if you want something or if you want to buy something that's luxurious, sinusupport ka ni Greg? I assume he does. Wala siyang say. Pag Hindi siya, pera ano? ko, hindi siya makikialam. Whatever makes you happy. Ganun naman That's so siya. nice. Pero like, Kwentos. tinatanong niya ako, anong gusto mo for Christmas? Sabi ko, paulit-ulit tayo. Chanel 25 nga. Sagot naman siya ng, hindi ko kaya. Ay, wow, Greg, i-text mo na lang ako. Alam mo na yan. Hindi ko kaya. Huwag naman ganun. Kalahating milyon. Huwag naman ganun. May mga ganun naman siya. Tsaka syempre, sa kanya, kung maglalabas siya ng ganun, like, bili na lang tayo ng kotse, ng diba, konti na lang, sasakyan na. Iba-iba kasi talaga yung perception ng luxury sa bawat tao. Especially for him, Diba? Mars. Naka-board Ibang shorts at iba. t-shirt lang yung asawa ko. Ibang-iba talaga. Ganun ang life niya. Ganun ang pormahan niya. Diyos ko, nung nakilala ko siya, wala siyang shoes. Marami siyang tsinelas, pero wala siyang shoes. Kasi for him, why? Yeah. Nasa Kasi beach ito ka. yung buhay ko. Oo. Hindi siya pupunta ng formal events. Wala. Ganun Wait. siya kasimple. Sa mga na-purchase mo from before, ano yung masasabi mo na something that turned out to be one of your best luxury investments? Siyempre for me yung alahas.
Kasi, may mga Birkin ako pero hindi ako yung bumili. Bigay siya. Kata siya Nang ganda mo. ng ganda ko. At ng good heart. Okay. Diba? Okay. Alam ko na yan. Diba? Hindi ako yung bumili. So, mas sa alahas. Kasi at least, diba, Watches. may mga relo, ganyan. Yun nga, may mga magaganda tayong pieces ng hikaw. So, Para mapunta sa kanya. Oo, kasi parang those things are very timeless din eh. correct. So kahit, hindi naman OA na lagi ka bumibili and all, pero 'di ba? That's really very nice. Ano yung nagpa-say yes sa'yo para gumawa ulit ng bagong pelikula, Mars? Yung project itself, Kasi tagal mo nang hindi gumagawa wala. Yung huling mainstream film na pinalabas sa sinihan na is Unbreakable with Bea. Yeah, I've seen that. 2019. So, 6 years na akong hindi gumagawa ng pelikula for a Tagal big na. screen. Ever since, mapili ako sa project ko. Oo. Matikuloso ako pagdating doon. So, what more ngayon na meron akong peaceful life? Yes. Hindi na siya tungkol sa pera, hindi siya tungkol sa kahit na ano. It's basically just about the project. Your passion. Para mapayes mo ko. Of course, gusto kong bumalik. Hindi nawala yung passion sa akin. Minsan naiinggit ako sa mga kaibigan ko na parang, oh wow, ganda ng project na napunta sa kanya. Good for her. Alam mo yung mga ganun. Pero that's for them. Sa kanila yun napunta. Alam ko darating yung time ko na Oo ka. mapapa-oo ako. Oo. Kasi may mga offers naman. Kaya lang, hindi nga siya something biting na parang Para yes, this i-give is up it. mo. Para i-give up ko, oo. Kasi may ganun na ngayon eh. Yeah. So kailangan sa akin, maganda yung project para mapa-oo mo ko. And Unmarry is one of them. Oh yes, beautiful script. Ayoko kasi ng mga pelikulang nagawa ko na. So ayoko ng kabit, ayoko ng sampalan, ayoko ng kalagaran. Pero favorite ko yung mga ganun mong ano. I'm sure gusto pa rin Ang yun galing ng mga eh. lalo Sobrang ng galing. Filipino di ba? Filipino culture yan pa rin Totoo. ang gusto pa rin nila hanggang ngayon at hahanap-hanapin pa rin yan. But nung nabasa ko yung script na to, meron tayong mga kakilala na nasa isang relationship na takot kumalas. Merong na-abuse physically, emotionally, verbally, madaming kinds of abuse. Pero meron kasing physically na ang akala nila dahil yun ang napapanood nila sa sinihan, kapag ka niloko ka ng partner mo, may third party, sinaktan ka, yun, kakalas-kalas yun. Pero pag sinabi mong hindi mo na mahal, tiisin mo na lang. So parang, nung nabasa ko yung script, parang, ang ganda nito na makita yung ganitong side ng mga tao na, oo nga, pwede akong kumalas pag hindi na ako masaya. Hindi naman dapat sinasaktan ako para lang iwan ko yung asawa ko. Pag hindi na ako masaya, that's it. Hindi na ako masaya. Deserve kong mahanap yung happiness ko. Hindi naman ibig sabihin na hahanapin ko siya sa ibang tao. Baka magkaroon ako ng happiness once na umalis ako dito. Even if you're alone, no? Even if you're alone. Kasi ako nahanap ko yung happiness ko, Mars, nung mag-isa ako. That's true. Doon dumating sa'yo yung greatest love mo nung mag-isa ka, nung at peace ka na. Yes. And then when you said no na and you gave up on everything, that was the time that you attracted the love of your life. And doon ka naging super happy. Yes. Kasi you have to be happy first sa sarili mo. Bago mo mabigay yung 100% mo sa partner mo. True. And Para, hanggang diba? ngayon, alam yan ng husband ko na I love you so much, but I love myself more. And hindi mo yun pwedeng tanggalin sa akin. Dahil pag nag-shift yun, magkakaproblema tayo. Diba? Myself is number one. Kahit kung paano ko kayo aalagaan, mag-ama, kailangan okay ako. Napapansin niya yun. Pag ubus na ako, like wala na akong mabigay. So, doon pumapasok yung problema. And hindi ko sila nire-require na, may kulang eh. May kulang kang binibigay eh. Hindi, ako naniniwala ako na akong bahala dito sa love ko, sa self ko. Ngayon, I'm sure totoo yung love mo sa akin. Just keep on doing that. Yeah. Kasi happy naman ako kung paano mo ako mahalin, kung paano mo ako tratuhin. Kailangan Pero mo lang wala akong mag-recharge. requirement. Wag mo lang akong gagaguhin. Totoo naman. Diba? Yun lang Totoo naman yun. naman. Yun Parang lang yun naman na yung yun. ano natin, isukdulan natin, diba? Yes. Bahala lang sila dyan. Okay sila dyan. Basta magre-recharge lang ako saglit. Yes. Diba? Alam mo, sometimes, ang sarap din na, may napagkwentuhan ako nito na meron akong halfway house. Kasi syempre, of course, taga-Subic kami. Pero meron akong isang beses, recently lang, nung October. Sinabi ko lang kay Greg, sabi ko, kailangan kong pumunta ng Makati. Sabi niya, why? Ano meron, may workout? Sabi ko, wala. Ano gagawin mo? Sabi ko, wala. Pupunta lang ako ng Makati.
Gusto ko lang ng isang gabi ako lang. Nakita ko yung fears sa kanya na, okay ka lang. Sabi ko, okay lang ako. Sabi ko, pwede bang i-normalize natin yung mga ganung bagay, yung time sa sarili. Sabi ko, kasi hindi ko naman, pag ikaw kailangan mo ng time sa self mo, ibibigay ko yun sa'yo. Sabi ko, naririndi na lang din ako minsan. Mahal na mahal ko kayo, pero naririndi rin ako minsan. Lalo na kung doon na umiikot talaga yung buhay mo. Tapos nasanay ka na work ka palagi, di ba? Correct. Before we end this, I want to ask you, meron ka pa bang dream role? I think hindi pa ako nagle-lesbian. Hindi ko siya dream role lang. Ngayon lang pumasok sa isip ko. Hindi siya yung parang ultimate na kailangan ko magawa. Hindi. Something challenging. Pero challenging siya. And of course, since sa pag-usapan na nga natin, gusto kong gumagawa lagi ng something different. So, I'm sure that's going to be something different, diba? Oh, why don't we invite them for your movie? And I'm just very happy that you made another project. That's why full support ako when I learned that. Kasi diba, one of my friends is part of your PR team. Yes. So when he told me, ate, sabi niya, ang handle ko ngayon si Angge. Sabi ko, oh, anong meron? Sabi niya, may movie siya. Sabi ko, sabihin mo magpapa-block screening ako. Tapos nga, di ba nagpo-promo and all. Sabi ko, kapag ka meron siyang time, singit niya ako. Alam ko naman yung buhay mo ngayon and kung gaano kahirap yung scheduling mo. So, I'm really, really very grateful na pinaunlakan mo ako, Mars. Thank you for inviting me. Ang sarap Of na course. nakausap kita ulit. Na-miss pala kita. Talaga, Mars? Oh my God. Oo, parang na-miss ko yung presence mo. Ngayon nga nag-iikot ako, parang ang dami ko palang mga taong Nami-miss, no? Nami-miss, makakwentuhan, parang kahit pagod ka, lagi kang na-energize dahil we talk about something we love, yung passion natin sa work and sa family natin. Thank you. I really enjoyed this session. Go Mars. Ang galing mo dito. On top of that, guys, magpapa-block screening ako for my Mars because that's how I support my friends kapag meron silang something na ginagawa na, alam mo yun, yung talagang para sa kanila. And I'm going to give 10 lucky winners a chance to watch it for free through the block screening. So, I'm going to announce it later on kung paano kayo makakasali at paano kayo mananalo ng ticket. So, there will be 10 winners for that block screen. So, ayan. Gusto ko ma-enjoy din nila tong project mo, Mars. Sana ma-enjoy mo, Mars, yung I think, pelikula. parang lahat naman yata ng project mo, Mars. Kung hindi ako umiiyak, wala na ako masabi kundi ang galing mo. And congratulations on this movie. Thank you. Sa mga nanonood, pwede kayong manood din ng Unmarry bukod dito. Sana na-miss nyong manood sa big screen kasi 'di ba medyo sometimes nakakasaway, nasa loob na lang tayo ng bahay and doon tayo nagsi-stream. Masarap din yung kumikilos sa manumbalik tayong lahat sa pag-ibig natin sa cinema. Unmarry, ngayong Pasko, sana unahin nyo sa dinami-dami ng entries for the Metro Manila Film Festival. Kasama ko dito Zanjo Marudo, marami pang iba, Eugene Domingo, and this is directed by Jeffrey Jeturian. Congratulations, Mars. In advance, sana i-nail mo lahat ng mga awards. Dahil kilala kita, hindi ka gumagawa ng mga half-baked na proyekto. Kilala ko yung powers mo. Thank you. And I love you, Mars. Love you, Mars. Congrats and Salamat. thank you again.